Tolfo. Binabanatan ang mga kongresista at mga senador. Ito ay ukol sa panukalang confidential funds. Aba, nakapagtataka dahil alam natin na magkapatid si Raffy Tolfo at si Ben Tolfo na maaaring isa si Raffy Tolfo na kanyang kapatid ay matatamaan sa kanyang pagbanat. Pero may kasabihang, blood is thicker than water. Pero bakit niya ito binabanatan? Ang purpose ba nito? Para makahakot ng views o supporters that someday ay magagamit niya. Katulad ng ginawa ni Raffy Tolfo na kapatid niya. Dahil alam niyang maraming supporters ang mga Duterte. Kaya nakikisakay lang ba ito? Or sadyang meron silang alitan o hindi pagkakaunawaan ng ideolohiya bilang magkapatid? Dahil alam natin na si Mon Tolfo na isa sa mga kapatid nila ay tumiwalag na sa Administrasyong Marcos dahil sa may nalalaman itong korupsyon. Kaya mga kababayan, patuloy tayong magmamasid sa mga pulpol na mga politiko. So, diretso na po tayo. Ngayon po'y Lunes, 16 po ng Oktubre. So, mag-umpisa ho tayo na siguro naman over the weekend, nabalitaan nyo na, mga balita po to. Nakakalito mga boss, nalilito po yung taong bayan dahil maraming terminolohiyang ginagamit ang ating pamahalaan. Mga terminolohiyang hindi malinaw kaya dapat nililinaw po at imbestigahan pa at palaman ng malalim ipaalam ng mga senador natin at mga kongresista natin. Ano bang pagkakaiba ng confidential fund sa intelligence fund? Ano bang pinagkaiba ng confidential fund, intelligence fund sa extraordinary expenses? Malilito po kayo, no? Lamang pinag-uusapan yung mga confidential fund, intelligence fund. Ano ba talaga ang budget? Ito dapat malaman. Siguro unahin na, ano ba talaga ang budget? Magkano ba talaga ang budget ng bawat kongresista na nahalal? Taon-taon. Ano ba talaga ang budget ng bawat senador, taon-taon, magkano binibigay sa... Nung araw, mga boss, ang tawag po dyan ay pork barrel. Pero ngayon, anong tawag dito? Wala po tayo. Kaya magiging fake news tayo. Baka sabihin ho ni Zaldico na fake news. Wala naman talagang pork barrel. Tinanggal na po yung pork barrel. Tinanggal na po yan, pero iniba lang ang pangalan. Pero nananatili pa rin yung pork barrel sa mga kongresista at mga senador. Dapat isiwalat ng Kongreso at Senado ang pondong ibinibigay sa bawat kongresista at senador o ipaalam nyo lang naman. Yung mga magigiting natin ng sasalita riyan sa Kongreso at Senado, ang boss ninyo ay ang taong bayan, hindi kayo. Naninilbihan kayo. May pananagutan kayo sa taong bayan. Oo, hinalal kayo, pero ang paghalal sa inyo ay trabaho na binigay sa inyo. Hindi kayo yung mga boss. So wag kayo hasta na para mga bossing kayo. At ito'y gusto lang na malaman ng taong bayan kasi naglabasan ito mga intelligence fund, confidential fund. Paano nyo ginagamit? Ang dami pong termino, malilito po kayo eh. Malilito kayo na hindi na kayo magiging interesado. Ang mga senador at kongresista, mga senador at congressman, meron ba silang confidential o intelligence fund o extraordinary fund expenses? Nasaan yung listahan ng Kongreso at mga sa Senado? Ipinapakita ba ninyo sa publiko para alertuhan ang tao na inyong nire-representa dapat pinapaalam nyo? At nakikita nila kung paano ninyo ginagasta yung pondong ibinigay sa inyo ng speaker sa loob ng sinasabing Kongreso or sa Senado para makita ng taong bayan ang bawat isa sa inyo. Kung wala kayong tinatago, huwag kayo matatakot. Total, naninilbihan naman kayo. Public offices, public trust. Whether hinalal kayo ang dating magka-alyansa o unity, yung Vice President, si Sara Duterte, at dito po, yung House Speaker si Martin Romualdez. So, total, nasa balita po yan. Nagsasalita na pong iba dyan. Ako naman, kaya pati over the weekend, pati si PRRD, si President Duterte, nagsalita na. Tinatanaw na mga kumukontra sa mga Duterte na ipinagtatanggol ng tatay ang kanyang anak. Yung mga pumapabor naman sa mga Duterte, kinakana
at inuumpisa ng trabahuin umano itong si Speaker Martin Romualdez, naguhugas kamay doon sa mga pagtanggal ng Intelligence Fund. Iisa lang naman yan, Jesus Mario Josep, doon kay VP. Alam nyo, mga boss, ang tao, kumbaga, alam ng mga tao na merong hidwaan sa pamamagitan, sa pagitan itong Speaker at si VP. So ngayon, ito po ang definition. Ano bang definition ng mga ito huy confidential fund? Ayan po. I-search niyo po yan. Ayan po. Ano nakasabi dyan? Yan. Nakasulat dyan. Lump sum amount provided such as General Appropriations Act for national government agencies in appropriations ordinances for local government units and in the corporate operating budgets or COBs for government-owned and controlled corporations for their confidential expenses. Purchase of information, pagbili ng impormasyon na kinakailangan for the formulation and implementation of program, activities, and projects relevant to the national security and peace and order. Yan po, confidential fund. Ano naman ang intelligence fund, mga boss? Ang intelligence fund refer to those related to intelligence information gathering activities of uniform and military personnel and intelligence practitioners that have direct impact on national security. Intelligence fund and counterintelligence activities that have direct impact on national security. Ito namang intelligence, parang sinasabi intelligence fund, para sa mga uniform personnel po to. Ano naman ang pagkakaiba nitong sinasabing extraordinary and miscellaneous expense? Yan po. Nakasulat lahat, oh. Ano po yan? Magkano po yan? Kaya lang, hindi po milyones, kundi hindi po kasing laki ng binibigay po sa mga congressman. Ang allocations po dyan, maliliit lang po, 264,000 bawat secretary of national department secretary, 108,000 under secretary, 60,000. Maliliit lang. Ang kawawa nga sa mga korte. Ito ho, 19,200 for each municipal trial court and judge, municipal circuit trial court judge. Alam niyo bakit? Kung minsan, nakakaawa yung mga korte natin. Ang luluma ng kanilang mga courtroom. Bakit? Napupunta po roon sa saan? Sa mga politiko. Ito hong kaguluhan ngayon, mga boss. Mahalagang naintindihan niyo po. Sabi po ni Marikina Representative Stella Kimbo, yung chairperson po ng House Committee on Appropriations, wala daw confidential fund ng Congress. Okay. Paliwanag niyo ho, ito yung 1.6 billion funding was allocated to the Chamber's extraordinary expense for this year. Ano kayong ibig sabihin noon? So may extraordinary expense, billion for the Chambers. Okay, so meron si 1.6. Sabi niya, ito daw, fully auditable pag may kalamidad. Paano pag walang kalamidad? Anong gagawin natin dyan? So, anong mangyayari? Sasauli yan? Or ibabalik sa kaban ng bayan? Or gagastusin? Or total tinipon-tipon nyo? Although sabi niya, pwede naman makita yan. Pero teka muna. Asaan ang budget ng bawat kongresista, oposisyon, or administrasyon? Sino-sino yung mga nabibiyayaan at magkano ang bawat isa? Ayun pong gusto natin malaman. At bawat isang kongresista, whether party list kayo or district congressman kayo, magkano ang pondong nila binibigay sa inyo para yung mga nasa distrito ninyo nakatingin. Kasi yung pera na yan hindi sa inyo. Mula sa kaban ng bayan na dapat malaman nila, kaya nagkakalituhan eh. Alam niyo kung minsan kaya nagkakapolitikahan dito dahil merong iba na pagkalaban ka, kapag ka-administrasyon ka, kasama ka, meron ka. Alam niyo, kung minsan kapag may hidwaan, may kaguluhan, may mga galit-galit dyan, nabubuking, nalalaman tuloy. Alam niyo bakit? Siyempre, nagsasalita, alam din nila kung paano. Merong kasabihan, di ko naman sinasabi mga kawatan. Ang mga kawatan may code of ethics eh.
ang kawatan, huwag mong lalamangan dahil yung kawatan, kapwa-kawatan, magagalit sa kapwa-kawatan dahil alam niyang pinagagawa, alam niya kung paano magnakaw. Alam niya kung paano magtago ng nakaw. Alam niya kung paano kanain yung mga pobre, kaya ayaw na magnanakaw, kinakana siya ng kapwa magnanakaw. At ayaw ng kapwa magnanakaw, nilalamangan siya ng kapwa magnanakaw. Example po, sa mga magnanakaw, sa mga sindikato. Ano naman to sa mga kongresista at senador? Ayaw ng senador o politikong hinalal, lalamangan mo ako, bakit kayo meron? Bakit ako tinanggalan nyo? Bakit sila? Wala. Dapat pantay-pantay. O sige, maaring mga bagay na papaliwanag, kahit anong paliwanag, may kulay na politika. Ang pinag-aawayan, salapi, pondo. Paano ba ginagamit ang pondo? Iyan ang magandang tanong. So, well, ako ho kasi hindi ko na alamin kung magkano ang mahalaga kayong mga kongresista, party list or distrito, senador, bawat isa sa inyo, ilantad ang pondong ibinigay sa inyo para makita ng tao magkano ang nalagay sa inyo, na-allocate sa inyo kasi gagamitin nyo yan. At syempre, pag nagamit nyo yan, saan ba yan? For development, for ito, improvement. Alam naman natin wala ng pork barrel, pero parang tinanggal yung titulo, pero ganun pa rin. Tinanggal na yung pangalan, yung terminolohiya, pero ganun pa rin yung sinasabing espiritu na wala ng pork barrel, pinalitan ng pangalan. Pero yung sinasabing the intent and the spirit of the pork barrel is there. The intent is bibigyan natin. Ito yung intensyon kung bakit may pork barrel. Siyempre, dapat may pondo ang bawat kongresista. Pag ang bawat kongresista walang pondo, bibigyan mang sweldo, hindi magkaka-interest magtrabaho yan. Bakit? Ang lagay. Siyempre, pork barrel. Ay, wala na palang pork barrel. Siyempre, ano yun? Yung pondo. Tanong, wala namang masama doon sa pondong ibibigay sa inyo. Dapat lang malaman ni Juan de la Cruz. Para na sa ganon, nakikita. Para na sa ganon, mapipilitan kayo maging transparent. Kaya tuloy, nagkakagulo kayo sa lintek na confidential fund, intelligence fund, mga sinasabing pondo. Kaya tuloy, nagpapaliwanag kayo ng extraordinary expenses. Ang lahat ng ito, kayong mga nasa media, mga news media, lahat kayo dyan, kalkalin nyo yan. Kasi pag kami pumasok dyan, sasabog yung mga ewan. Baka magbulwakan yung mga bagay na hindi dapat. Kasi, alam nyo bakit? Iba po sa bitag. Ano sa palagay nyo ang pagbanat ni Ben Tolfo na isa sa matatamaan ang kanyang kapatid na si Raffy Tolfo? Comment down. Nag-uulat, what's new? Sa hindi pa nakapag-subscribe, follow, and share. Huwag niyong kalimutan na tangkilikin upang patuloy na makapaghatid ako ng magandang balita.